Marshals ang pasahero ng mga bus na bumabiyahe ng malayuan. Yan ang pinag-iisipang aksyon ng Philippine National Police matapos ang insidente ng pamamaril sa loob mismo ng Victory Liner bus nitong Miyerkules. Ayon sa PNP, nakikipag-ugnayan na sila sa management ng mga bus company para alamin ang opinyon ng mga ito sa pagtatalaga ng bus marshals. Itong kaso na ito is sabi nga kanina namang very alarming on our part. Kung matatandaan nyo doon sa Mindanao nung nagsunod-sunod yung insidente doon ay naglagay tayo ng bus marshal at titingnan din natin meron tayong mga trained dogs na mga pwede nating magamit doon sa mga terminal. Tinitignan din ng pulisya ang posibilidad na away pamilya ang motibo sa pagpatay. Ayon sa Caranglan Nueva Ecija Police, kinasuhan ng biktimang babae ang anak niya ng carnapping. Tutol po doon sa relasyon ng biktima, ng mga biktima yung anak. Yun po yung isang anggulo. Sa anak naman ng biktimang lalaki, meron pong death threat ang kanyang nasasabi. Pero hindi pa po natin ma-clear to kasi hindi pa po natin na-interview yung anak ng lalaki. Pero nang kausapin ng PNP, giit daw ng anak ng biktima na wala siyang kinalaman sa insidente. Hindi pa inilalabas ang pangalan ng mga biktima habang wala pang pahintulot ang pamilya ng mga ito. 55 anyos mula South Cotabato ang lalaki. 60 anyos naman ang babae galing sa Kawayan, Isabela. Aminado ang PNP, hirap sila sa pagtukoy sa mga suspect. Panawagan nila sa publiko, ibigay ang anumang impormasyon na meron sila tungkol sa nangyari. Sabi pa ng pulisya, tila professional ang mga salarin. Definitely ma'am, yung mga suspect ay marunong humawak po ng barel. The way na nakinak po yung barel, the way na pumutok. Nagsasagawa rin ng sariling investigasyon ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board para malaman kung may administrative violation ang Victory Liner. Dagdag ng LTFRB, maglalabas sila ng show cause order para magpaliwanag ang kumpanya. Agatha Gregorio, CNN Philippines.